More than just AI hubs and data centers, tiniyak na mga economic manager na protektado ang kalikasan habang isinusulong ang PAC Silica project sa bansa. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Planong pasiglahin ng economic managers ang infrastructure investment para sa 2027. Ayon yan kay Acting Budget Secretary Kim De Leon. Sa Egypt Economic Forum ngayong Biyernes, sinabi ni De Leon, prioridad sa susunod na taon na pondohan ang pagtatapos ng ongoing flood control projects at maintenance ng mga ito. Una na rin kinumpirma ng ahensya na mayroong 107.4 billion pesos na funding sa 2027 National Expenditure Program na ilalaan para sa mga proyekto sa kabila ng flood control scandal. At hindi mo naman basta pwedeng completely removing it from the picture, especially that we have seen that there are projects that have started which in fact caused more damage than protection if it remains unfinished. Binigyang diin naman ng DBM ang historic low on programmed appropriations sa proposed 2027 budget na hindi lalagpas ng 120 billion pesos. Ayon kay De Leon, 1.6% lang ito ng kabuuang 7.2 trillion pesos spending plan ng gobyerno. Binatikos noon ng ilang budget watchdogs ang unprogrammed appropriations dahil sa umano'y kakulangan nito sa transparency at potential for misuse. Samantala, nakatutok naman ang Department of Economy, Planning and Development sa pagpapasigla ng investments at exports, maging ang pagpapalakas ng industriyang Pilipino. Kabilang din dito ang pagsulong sa US-led PAC Silica Initiative. Ayon kay Balisacan, pinag-uusapan pa rin ng pamahalaan ang inaasahang epekto ng PAC Silica Initiative para sa lagay ng ekonomiya ng Pilipinas. Tiwala siya na makakatulong ito sa pag-diversify ng sources of growth para sa bansa. At pagtitiyak din ni Balisacan, PAC Silica is more than just AI hubs or data centers. Sa gitna yan ng mga pangamba sa posibleng epekto ng inisyatiba sa kapaligiran dahil sa tila malaking konsumo nito sa tubig at kuryente. According to the BCDA, who has been preparing the master plan, there are technologies and there are the assurances, there are safeguards to ensure that the environment is protected. Para naman kay BSP Governor Elly Remolona Jr., hindi pa handa ang Monetary Board sa easing ng rates habang may banta pa rin ng mataas na inflation. Kaugnay naman ng Q2 2026 GDP growth na sumadsad sa 2.3%, sinabi ni Remolona, mas mataas sana ito kung i-adjust ang comparison base noong nakaraang taon. A big part of it, as you know, was spending on flood control that did not go into flood control. Giit na economic team, pansamantala lang ang pagbagal ng ekonomiya. Sisikapin nilang makamit ang macroeconomic goals habang isinusulong ang fiscal responsibility at transparent governance. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.